Sa lugar ng Magic City University, ay ayon sa balita na magmula ng 2010 ay ang mga estudyante ng liberal arts colleges at mga universidad sa lahat ng sulok ng bansa ay maaaring mag-apply para sa 2010 Martial Arts Unified Examination, at para sa mga nakakuha ng mga standards na kailangan ay maaaring makapasok sa Martial Arts University Study. Ang mga eksperto ay inaanalisa ang bilang ng mga estudyante na kukuha ng martial arts exam, at ngayong taon ay maaaring umabot ito sa halos 30 milyon. Napasabi naman si Fang Ping na biglaan ang pag-aanunsyo ng mga ito, at bukod pa doon ay hindi pa nasabihan ng ibang mga universidad, kaya naman sa tingin niya ay mukhang minamadali na ng mga ito ang sitwasyon. Napatanong naman ang kasama nito na kung hindi ba ay nakapaghanda na siya para sa parating na enrollment, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabi na makakaya naman nila iyon, subalit maaaring bumaba ang kalidad ng pagtuturo sa ibang mga martial arts university kagaya na lamang kanilawang Jinyang ng Nanyang University. Napasabi naman si Yang Xi na ang Zishan Catacombs ay nabuksan na, at ang lahat ng mga eskwelahan ay dapat nang bumuo ng mga bagong estudyante at mga low-level student upang pumasok sa pagsasanay, na napasabi naman ang ating bida na ang dokumentong ito ay ang ipinadala nila sa mga senior leader ng mga martial arts university. Sa tingin niya na ang mga matataas ay naisip ang bagay na ito upang mapalawak pa ang gaganaping enrollment at pagbubukas ng catacomb, kaya naman sinabihan niya si Yang Xi at ang iba pa na magmadali na sa kanilang pag-angat sa cultivation, at aayusin niya ang lahat ng mga resources ng kanilang eskwelahan at ipapamahagi sa bawat isa sa kanila kung maaari, dahil ang sitwasyon ay mas magiging grabe pa sa hinaharap. Makalipas naman ang ilang sandali sa Magic City University Training Room, ay pinupuri naman ng ating bida ang kanyang kapatid dahil sa lumalakas na ito, kaya naman ay tinanong niya siya na kung pamilyar na ba ito sa kanyang mga meridian, na mayabang na sinang-ayunan ng kanyang kapatid. Dahil doon ay nagtanong muli si Fang Ping na kung ano ang kanyang unang palalakasin, ito ba ay ang kanyang itaas na bahagi ng katawan o ang sa ibaba, na mabilis naman na sinagot ni Fang Yuna na ang kanyang mga bahagi sa ibaba ang uunahin muna niya. Dahil doon ay napasabi si Fang Ping na kung nais nito na mag-breakthrough ay hindi siya nito pipigilan pa, dahil kapag naging isa na siyang martial artist ay may mga pagkakataon na haharap siya sa mga panganib at kailangan niyang kayanin iyon ng mag-isa kahit pa siya ang kanyang kapatid. Kaya naman ay nag-aalalang nagtanong ang ating bida na kung handa na ba talaga siya sa gagawin niyang ito, na sinang-ayunan naman ng kanyang kapatid at binalaan si Fang Ping na huwag na siyang gumawa pa ng gulo, dahil ayon sa kanyang mga guro na ang isang martial artist ay may malaking bilang sa kanilang henerasyon at ang pag-asa ng mga sangkatauhan. Dahil doon ay napasabi na lamang si Fang Ping na umaasa siya na magiging masaya ito sa kanyang buhay na nais na tahakin, subalit walang kung sino ang makakasigurado sa kung ano ang kanilang magiging hinaharap bilang mga martial artist. Napasabi naman si Fang Yuna na huwag na itong magsabi pa ng mga walang kwenta na bagay dahil sa alam naman niya sa kanyang sarili na malakas din siya, at tutulungan niya si Fang Ping kung sakaling maharap ito sa panganib sa hinaharap. Sa nangyari ay pumayag na si Fang Ping at sinabihan ang kanyang kapatid na tutulungan siya nitong mag-breakthrough at maging isang martial artist ngayong araw. At bilang isang 16 na taong gulang pa lamang ay tiyak niya na ang kanyang kapatid ay isang genius, na mayabang naman na sinang-ayunan ni Fang Yuna at sinabi na matagal naman na din niyang alam na siya ay isang genius, subalit nakakalamang lamang ng kaunti ang kanyang kuya. Bukod doon ay sinabi din ng kanilang mga guro na ang kanyang kuya ang pinaka-talentadong martial artist sa buong mundo. Makalipas naman ng ilang sandali ay bigla na lamang na may lumapit sa ating bida at sinabi na dumating na ang kanyang appointment letter, at ang Chinese team na mula sa World Martial Arts Competition ay darating sa Magic City University bilang mga exchange student. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida patungkol sa World's Martial Arts Youth Competition dahil sa ngayon lamang niya ito narinig, na sinagot naman ang dumating na gaya nga ng sinasabi sa pangalan, ay ito ay kompetisyon para sa kahit na sinong mga batang martial artist na hindi pa umaabot sa edad na 30, at ang Chinese team na iyon ay bibisita sa Magic City University upang makipagpalitan ng mga ideya sa mga instructor, at ang mga iyon ay hindi mga ordinaryong estudyante lamang. Namangha naman dito si Fang Ping dahil sa direktang makikipagkita ang mga iyon sa mga instructor,
Kaya naman ay napatanong ang ating bida na kung ang mga iyon ba ay mga Grandmaster na kahit wala pa sa edad na 30. Sumagot naman ang isa at sinabi na mayroong 10 miyembro sa isang grupo at ang lahat ay nasa rank 6 na. Ang mga kalahok ay direktang pinili ng kanilang bansa, at hindi pumipili ang mga ito ng mga nasa labas ng bansa. Napasabi naman si Fang Ping na natatakot siya dahil mukhang ang mga parating ay mga kabataan na hindi pa nakikita ang tunay na mundo, kaya naman ay inutusan ng ating bida ang lalaki na sabihan ang lahat ng mga din na magsagawa ng paghahanda, at tignan din muna ang lakas at pag-uugali ng bawat isa sa mga bisita bago magsagawa ng desisyon. Dagdag pa ng ating bida na kung seryoso talaga ang mga ito sa pakikipagpalitan ng ideya, ay kailangan nilang magbigay sa mga ito ng tamang lakas para matanggap nila, at kung nais nilang tapakan ang kanilang Magic City University ay ipapaalam nila sa mga ito ang dahilan kung bakit ang mga halaman sa paligid ay kulay pula. Sa kinaroroonan naman ng mga ito ay napasabi ang isa na kung bakit hindi muna sila gumala kapag nagawa nilang makarating sa Magic City, dahil ilang taon na din siyang nagsasanay ng walang humpay, at nais niyang maglibot sa lugar kung saan ay maraming magagandang lugar na mapupuntahan, na hindi naman sinang-ayunan ng babae dahil sa makikipag-sparring sila sa lugar na ito. Dahil doon ay nagsalita naman si Jiang Chao na isang mid-rank 6 na hindi naman mahalaga kung makikipagtanggali sila o hindi, at hindi din mahalaga kung manalo sila o matalo dito, dahil ano ba ang kanyang magagawa kung hindi niya matalo sila, dahil hindi din nila alam kung ang mga instructors ba sa Magic City University ay nagawa ng makipaglaban sa lugar ng catacombs. Tinanong naman siya ni Li Fei na isang rank 6 na kung alam ba nito ang dahilan kung bakit matatalo sila kahit hindi pa nila nagagawa ang lumaban, dahil sa isa siyang talunan na minamaliit kasama nila, dahil doon ay sinagot naman siya ni Jiang Chao na huwag niyang isisi ang lahat sa kanya, dahil sa hindi niya ideya ang magtungo sa Magic City University upang makipagtagisan, bukod doon ay isa lamang siyang mayamang lalaki ng ikalawang henerasyon ng kanilang pamilya. Pinahintong naman silang lahat ni Su Ziso na isa ding rank 6, at sinabi na naiinis lamang siya kung makikipagtalo sa kanya, kaya huwag na nitong banggitin ang kahit na ano patungkol sa pagtanggap ng pagkatalo dahil magagalit lamang siya sa kanya kung maririnig pa siya nito. Bukod doon ay hindi siya kagaya ng kanyang kapatid, at isa siyang kahihiyan para sa kanyang kapatid. Sa nangyari ay nagalit naman si Jiang Chao at sinabi na huwag na nilang pag-usapan siya dahil sa ang taong iyon ay isang baliw na pumapaslang lamang ng mga tao para sa kanyang kasiyahan. Dagdag pa niya na narinig niya na may pinahirapan ang kanyang kapatid at pinaslang na isang babaeng rank 7, at napaka-brutal nun. Sinabihan naman siya ni Su Ziso na ang mga taong pumapaslang ng mga tao sa catacomb ay itinuturing na bayani. Nang sinabihan naman ni Jiang Chao na kung bakit hindi magpunta si Li Fei sa lugar ng catacomb upang malaman nito ang kanyang sinasabi, na sinagot naman niya na magtutungo din siya doon pero hindi pa ngayon. Dahil doon ay napasabi naman si Jiang Chao na kung ilang taon na ba niya sinasabi ang bagay na iyon, dahil kung natatakot siya sa kamatayan, ay hindi dapat siya magpanggap na matapang dahil minamaliit siya ng tao subalit mas nakakahiya siya para sa kanya. Dinamay din ito ang nanahimik na si Xing Nangqi at sinabi na nabalitaan niya na ang kanyang malayong uncle na si Grandmaster Xing ay nagawang talunin ng principal ng Magic City University, kaya naman ay tinanong niya siya kung wala ba itong plano na mag-higanti ngayon. Tinanong naman siya ni Xing Nangqi na isang rank 6 na kung sa tingin ba niya ay magagawa niyang labanan ng isang rank 8 Grandmaster, na agad naman na kinontra ni Jiang Chao at sinabi na hindi naman ang principal ng Magic City University ang tinutukoy niya. Ang sinasabi nito ay si Fang Ping, dahil ayon sa kanyang narinig na ang taong iyon ay sikat na sikat sa kanilang universidad at ang kanyang malayong kamag-anak ay nagawang galpihin ng kung sino na mula sa lugar na iyon. Nagsalita naman si Xing Nangqi na isang rank 6, na ang taong iyon ay isa lamang rank 5, bukod doon ay si Grandmaster Xing Minghong at ang kanyang pamilya ay sobrang layo ng magkamag-anak, kaya naman ay bakit naman niya ipaghihiganti ang taong iyon. Nang napasabi naman si Jiang Chao na ayon sa kanyang narinig ay nagawa nitong makapatay ng isang rank 6, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang mga kasamahan na kung hindi ba nila siya susubukan. Sabi pa nito na kahit papaano ay nakakasigurado siya patungkol sa lakas ng mga instructor sa lugar na iyon, subalit ang hindi siya nakakatiyak kung ganun din ba kalakas ang mga datihan nilang estudyante.
Binalaan naman siya ni Zhang Beihai na isang rank 7 ang Vice Minister of Education na huwag niyang mamaliitin ang mga estudyante ng Magic City University lalong-lalo na ang taong si Fang Ping dahil sa ang batang iyon ay maigsi ang pasensya. Sabi pa niya na hanggat hindi siya ginugulpi nito hanggang sa kamatayan ay ayos lamang iyon. Ang batang iyon ay isa lamang rank 5 at kung magawa siyang magulpi, ay kahit gaano pa siya protektahan ni Senior Jiang ay hindi niya matatanggap ang bagay na iyon. Napasabi naman si Jiang Chao na hindi nito nagugustuhan ang sinasabi nito sa kanya, at wala siyang balak na humingi ng tulong. Bukod doon ay isa siyang rank 6 martial artist, kaya naman ay bakit siya matatakot sa isa lamang rank 5. Sinabihan naman siya ni Vice Minister Zhang na ideya niya kung bakit sila nandito kaya naman ay kailangan nilang sumunod sa mga batas na mayroon ng Magic City University, at magkaroon ng magandang kompetisyon sa pagitan nila. Sabi pa nito na ang mga instructor na iyon ay mga expert na lumalaban sa unahan ng digmaan sa catacomb, bukod doon ay madami na din silang mga karanasan sa pagtuturo ng martial arts, at ang mga iyon ay hindi maihahaluntulad sa mga walang ingat na mga tao sa loob ng military, at kung naghahanap lamang siya ng gulo ay maaari na itong umalis. Dahil ang youth martial competition ay hindi para lamang sa kasiyahan, dahil ang mga top senior ay nais na makita ang kanilang kakayahan, at kung matalo sila ay malaking kawalan iyon para sa lahat. Napasabi naman si Jiang Chao na hindi naman iyon isang malaking pagkatalo, dahil ang spot lamang sa restricted area ang mawawala sa kanila kaya naman ay maaari nilang hayaan na lamang iyon. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili ang Vice Minister na sana ang pagpunta nila sa Magic City University ay magiging ayos lamang, at huwag sanang galitin ng mga ito ang Fang Ping na iyon dahil nakakasigurado siya na kawawa ang mga ito sa kanya. Dagdag pa niya na dahil sa mayayaman naman ang mga ito, ay hindi na din masama kung sakaling galitin nila si Fang Ping. Sa loob naman ng Magic City Martial Arts Club, ay palihim naman siyang pinagmamasdan ni Xu Mei at labis na humahanga sa ating bida. Subalit sa isip ni Fang Ping ay minsan pa ay mayroong isang rank 5 expert ang nagawang makamit ang pagkakaisa ng kalangitan at ng tao, at doon na nagpakita ang Sanjiao Gate, kaya naman ay kailangan pa niya na magbasa patungkol dito dahil kung hindi ay hindi niya magagawa ang makapag-breakthrough sa rank 6. Matapos naman ang ilang mga mahahalagang impormasyon na nabasa ng ating bida, ay nakaramdam naman ito ng pagkainis dahil habang madami siyang nalalaman ay mas lalo siyang nanliliit dahil sa mukhang madami pa siyang mga pagkukulang. Nang bigla naman siyang napasabi na parating na ang mga exchange student, at napasabi na hindi niya alam ang patungkol sa mga ito subalit ang kanilang mga ninuno ay ang pinakamahuhusay at mukhang alam ng mga ito ang iba pang mga detalye sa pagpapalakas, at umaasa siya na mayayaman ang mga parating. Sabi pa niya na ang mga basura sa mata ng mga rank 9 ay isang malaking kayamanan na para sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Wang Jinyang ng ordinary pill at tinrato niya yung isang kayamanan, kaya naman kung sakaling makakuha siya ng ordinary vitality pill at magawang mahulog lamang sa lupa ay labis siyang masasaktan. Kaya naman ay bigla na lang siyang napangiti ng may pagkademonyo, at napasabi na sa tingin niya na oras na para makipagkita sa mga paparating na exchange student. Makalipas naman ang ilang sandali sa labas ng Magic City Academy, ay napapatanong ang isang instructor kung bakit naruroon ang ating bida, na masaya naman niyang sinagot na naparito siya upang salubungin ang mga exchange student bilang siya na isang martial arts club president. Dahil doon ay binalaan na lamang siya ni Teacher Lee na huwag siyang gagawa ng gulo, dahil sa naririto din si Wu Chuan na isang rank 9, magagawa lamang siyang mapaslang nun gamit ang kanyang hininga. At hindi nito magagawang mapakalma ang taong iyon kung sakali nagagawa ng gulo si Fang Ping. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida, kaya naman ay napasabi si Teacher Lee na hindi pa siya nakakakita ng mga top martial artist, subalit sinabi sa kanya ni Wu Chuan na ang isang rank 9 ay hindi magagawang makatagal sa 10 atake ng mga top martial artist. Sa nangyari ay napasabi naman ang ating bida na napaka-imposible na ganun kaina ang isang Wu Chuan, at nakakaramdam siya na parang minamaliit lamang siya ng 4 major guard sa catacomb. Sinabihan naman siya ni Teacher Lee na huwag na nitong asarin pa si Wu Chuan dahil sa siya lamang ang nag-iisang rank 9 ng kanilang Magic City University sa loob ng madaming taon, at kapag ang isa sa mga major guard ay nagawang suportahan ang Magic City,
ay magiging sapat na ang kanilang lakas kung magkataon. Matapos ay dumating na ang kanilang hinihintay na mga exchange student, at habang naglalakad ay napasabi si Jiang Chao na mukhang mahihina ang mga nandito, at hindi ba ang Magic City ay ang nangungunang eskwelahan, subalit sabi ng Vice Minister na ang Magic City University ay kumukuha ng mga estudyante sa lahat ng sulok ng bansa, at ang halos sa mga ito ay hindi pa ganap na martial artist nang pumasok, kaya naman ay ibang-iba ito kumpara sa lahat. Sabi pa ng isa nilang kasama na may mga malalakas din na mga estudyante ang Magic City University, at isa na doon ay si Fang Ping na hindi pa ganap na martial artist nang pumasok dito at wala pang 2 taon ay isa na siyang peak rank 5 ngayon. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito si Jiang Chao, dahil nag-umpisa na siyang mag-cultivate sa edad niyang 10, nagawa niyang maging rank 1 nang siya ay 14, rank 4 nang siya ay 18, at nagawa niyang maging rank 5 nang siya ay 22, subalit ngayon ay 26 na siya. Napasabi naman ng Vice Minister na gumawa ang binatang iyon ng kanyang reputasyon at umani ng sarili mga merit, kaya naman masasabi niya na ang mga estudyante ng Magic City ay nasa golden period ng kanilang cultivation, kaya naman ay normal na lamang ang makapag-breakthrough ang mga ito ng mabilis, subalit sa kanyang isip ay hindi normal ang ganon, at ang taong iyon ay isang batang halimaw. Nang makalapit ang mga ito ay agad naman silang binati ng ating bida at sinalubong niya sila upang personal na samahan sa paglilibot ng kanilang paaralan, subalit hindi naman siya pinansin ni Jiang Chao at nagtanong na kung nag-umpisa ba siyang mag-cultivate 2 taon lamang ang nakakalipas. Subalit hindi na nakasagot pa ang ating bida dahil sa pagtatanong din ng isa na kung totoo ba na nagawa nitong pumaslang ng isang rank 6 martial artist, na sinang-ayunan naman ni Fang Ping at sinabi na nagawa lamang niya iyon dahil sa nagkataong nanghihina na ito o di kaya ay may pagkakapinsala na. Napasabi naman si Jiang Chao na kung nagawa nga iyon ni Fang Ping ay hindi na din masama ito, upang mapasabi ang ating bida na hindi niya nais na makipagkompetensya sa kanila, dahil sa ang mga ito ay mga rank 6 na at madami pang kakaining bigas ang ating bida upang magawa na makahabol sa kanila. Matapos ay nagpatuloy na ang ating bida at sinabi na ngayon ay titignan nila ang pinagmamalaking energy room at vitality pool ng kanilang paaralan na sikat sa buong China. Napatanong naman ang isa na kung ang sinasabi ba nito na energy room ay ang mga training room kung saan ay sinusunog ang mga energy stone. Sinang-ayunan naman iyon ng ating bida at napasabi na mukhang alam din pala niya ang patungkol doon, na sinang-ayunan nito dahil sa nakakita na siya ng mga ganon ng madami ng beses, subalit tanging low-level energy stone lamang upang magawang makatulong sa cultivation, at dahil sa puno ng impurity ang enerhiya na mula doon ay hindi nila ito ginagamit. Sabi pa nito kay Fang Ping na mayroon silang martial arts building na gawa sa energy stone, upang matakam ang ating bida, at sa isip nito ay halos ilang libong pounds na ang katumbas nun, at mukhang napakayaman nga nila. Matapos ay masaya nitong sinabihan ang lahat na ngayon ay sasamahan niya sila sa kanilang reserve warehouse kung saan ay mayroong nakalagak na rank 7 demonic beast doon. At gagamitin nila iyon sa paggawa ng divine treasure, nang bigla naman na may itinuro si Jiang Chao pagkarinig nito ng divine weapon, at sinabi na kapag ang isang tao ay hindi pa nagagawang maabot ang rank 7, ay ang divine weapon na suot niya ay magiging isang ordinaryong sandata lamang, at bawat isa sa kanila ay may suot na divine weapon, at ang sa kanya ay isang middle rank 7 divine weapon. Sa nakita nilang reaksyon ni Fang Ping ay napasabi si Jiang Chao na sinusubukan ng ating bida na magyabang sa kanila subalit hindi naman siya nagtatagumpay, na sinang-ayunan din ng babae at napasabi na inakala niya na ang pinakamahusay na estudyante ng Magic City ay nakakamangha subalit sa nakikita niya ay parang isang ordinaryo lamang siya. Sa isip naman ng ating bida ay nagpapanik na siya dahil sa ngayon ay mayroong 10 divine weapon sa kanyang harapan, at ang mga ito ay hindi na mga tao, kung hindi ay mga naglalakad na kayamanan, kaya naman sa isip niya ay kung hindi niya huhuberin ang mga ito, ay hindi niya hahayaan sila na makaalis ng basta na lamang sa kanilang paaralan.